Umiwas sa pagbibilat sa sikat ng araw upang makaiwas sa heat stroke na nakamamatay at sa mga sakit sa balat. Dapat lutuin mabuti ang pagkain at kainin agad habang mainit upang matiyag na ligtas ito sa anumang mikrobyo na maaring maging sanhi ng food poisoning. Summer is fun! Summer is fun! Pag okay ang ating katawan at kalusugan, yo! Isang paalaala mula sa inyong maaasahang public service, DZXL 558 RMN Manila. DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service, DZXL 558. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa Commission on Population, tinatayang aabot na po sa 101.4 million po ang kabuang populasyon ng Pilipinas sa kalagitnaan ng taong 2015. At halos 4 na milyon dito mga kasama ay senior citizens. At alam nyo ba, sa mga may edad na 60 to 69 years, 17% o 17% mga kasama ay may chronic energy deficiency. Tumataas pa ito ng 27% sa mga 70 years old pataas po. Nutrisyon para kina lolo at lola. Yan ang tututukan ng programa ngayong araw. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon mga kanutrisyon, partikular ngayon sa ating mga lolo at lola at malapit na rin maging dual citizen. Malayo pa po ako doon, kami ni Mama. Ika nga nila, shoot, listen to episode po sa inyo ang inihanda ng ating ninang sa mabuting kalusugan at wastong nutrisyon, ang Executive Director po ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ang episode na Nutrisyon para kay Lolo at Lola. Magandang hapon po, Ninang Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod. At syempre, magandang hapon po sa mahal nating taga-subaybay at sa ating mahal na mga lolo at lola in particular. Ngayong hapon po ay pag-uusapan natin kung ano ba yung nararapat na menu na kailangang ihanda para sa mga may edad na para manatiling malakas sila at masigla. Rod. Ayun, malusog. Ayun. Opo nga, ma'am. Pagamat maliit pa rin may tuturing ang bilang ng ating seniors kumpara po sa total na populasyon, ma'am, lahat ay doon papunta. Kaya relevant ang ating topic ngayong hapon. Kaya kahit na medyo matagal-tagal pa sabi mo, para malayo pa tayo. Malayo pa bago ka makarating doon. Pero dapat na rin kailangan pag-usapan. At parang mapakinggan ng mga nakababata na may inaarugang mga lolo at lola. Kasi mamaya magugulat ka sa sasabihin ng ating guest. Yun. Ano po bang naiiba, ma'am? O dapat na pagbabago sa nutrisyon ng ating mga lolo at lola o yung mga nakakatanda? Oo, yan ang ipapaliwanag sa atin na ating expert guest resource person. Wala pong iba kundi isa pong miyembro ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology o yung pag-aaral sa senior age. Wala pong iba kundi si Dr. Jose Leo V. Hiloca. Good afternoon po, Dr. Leo, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition. Magandang hapon po, Sir Rod, Ma'am Bernie, at sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Opo. Doc Leo, diretso na po tayo sa ating talakayan ngayong hapon at sigurado
may mga lolo at lola ma'am na nakikinig sa ating programa at yung mga nag-aalaga. Baka sasali pa sa text question natin. Mamaya, no? Oo. Sige po. Ang una ko pong tanong, Doc Leo, ano po ba yung mga kinakaharap na risk factor ng ating mga nakakatanda na nakakahadlang po sa pagkakaroon ng tamang nutrition o wastong nutrition po, Doc? So maraming risk factors kung bakit hindi nakakatanggap ng wastong nutrition yung isang lolo or lola. Opo. Number one is financial aspect. So kung walang pambili ng pagkain, marami tayo niyan sa communities. Walang pera. Pangalawa is kung pangit yung appetite ng pasyente, walang ganang kumain. Kung meron ng problema sa pag-iisip, especially yung dementia or Alzheimer's disease or depression, kung nahirapan din silang lumunok dahil sa sakit tulad ng Parkinson's disease or mga problema sa ngipin, di ba maraming mga matatanda wala ng ngipin, mga bungal na sila. So yun yung mga factors na O mga dahilan. Opo. Kung bakit hindi sila nakakakuha ng wastong nutrition. Nakakamit yung tamang nutrisyon. Opo. Bakit po ba dapat or importante na yung mga nakatatanda sila lolo-lola dapat maganda pa rin ang kanilang nutrition, Doc? Kasi kung hayaan natin mangyari na hindi sila nakakain ng maayos, so papasok doon yung malnutrition. Then pag malnourished yung isang matanda, magkakaroon siya ng decreased immune system. So kung decreased or depressed yung immune system mo, papasok na ngayon yung mga infection. Madali silang magkakasakit. So kaya dapat natin tutukan yung kanilang pagkain. So, Doc, pwede pong tanungin kung saan kayo nagpa-practice at para makita natin, malaman din na ng mga tagapakinig natin. Ano ba yung mga usual nila na mga sakit-sakit just in case na bumaba na nga yung kanilang immune system? Yun yung common ngayon, di ba? Medyo masyadong mainit. So, papasok yung mga ubot sipon minsan. So, pneumonia yun. So, kaya nagbibigay tayo ng bakuna para doon. Common din sa matanda, mahina sa kanila yung pag-inom ng tubig. So, ayaw nila? Ayaw nila. Yung sensation kasi ng thirst ng isang matanda is less because of normal aging yun. So, hindi sila mahilig, unlike sa atin na medyo bata-bata pa, pag nakaramdam tayo ng uhaw, iinom tayo. Sa kanila yung sense of uhaw, yung thirst, nawawala yun. Kaya wala lang sa kanila, kahit 2 baso lang naubos sa isang araw. So, yung doon, yung ihi na nabubuo konti. So, nagiging stagnant doon sa ating urinary bladder. So, nagiging prone sila sa urinary tract infection. Second is yung constipation. Okay. Nagkaroon sila ng constipation. So, ayaw din ba nilang kumain ng gulay, Doc? O ano? Kasi yung sense of taste din and smell is affected. Nababawasan. So, parang walang lasa yung mga pagkain. Kaya minsan yung iba naghanap talaga ng konting asin na idadagdag sa ano. Naalala ko po yung nanay kasi galit na galit siya pag wala siya ng patis. Oo, kasi yung lasa. Kasi nararamdaman natin yun, no? Kung bland diet, walang salt, low fat. Yun ang sinasabi natin na restrictive diet. So, iwasan din yun dapat sa matatanda. Kasi wala na silang ganang kumain, nare-restrict pa yung diet nila. So, anong ibig niyo sabihin, Doc? Ibigay natin kahit dagdagan ng konti. In moderation. Sometimes allow natin yun. Palasa para kumain sila. Just to whet their appetite. Oo. So, ano pa po yung mga ibang nutritional needs ng ating seniors, mga lolo-lola, Doc? Ginagaya pa rin natin yung yung pyramid natin. So kailangan food pa rin yung food pyramid. Tsaka yung basic components, 'di ba, yung carbohydrates na around 40 to 60% ng total calories nila. Ang fats dapat is less than 30% ng total caloric intake. Less than 30%. 30%. And then yung proteins, kung wala namang indications, 0.8
grams per kilogram body weight. Body weight, oo. So, maliit lang. Parang, kasi nangyayari is yung, di ba, as we grow older, yung lean body mass natin, yung muscles, medyo lumiliit dahil less yung physical activities, wala na masyadong exercise, and then yung tumataas yung total body fat, medyo tumataba yung mga lolo-lola kadalasan. So Doc, sa ngayon, yung mga nakikita ninyong mga lolo-lola sa inyong practice, marami na ba yung mga may sakit or may mga, kasi nabanggit kanina ni yung chronic energy deficiency. Ano ito? Resulta ito sa National Nutrition Survey na payat o gutom or kulang ang kinakain ng ating mga lolo-lola. Sa sa nakikita niyong pang-araw-araw na practice, totoo yan? Ganyan? Totoo yan. We call it protein energy malnutrition. PM. Equivalent din dun sa mga pediatric age group, yung mga marasmus, kwashiorkor na cases na dahil dun nga naging resulta dun sa mga factors na nabanggit natin. Merong gustong kumain, walang pambili, or yung iba naman wala ng panglasa or nahirapan kumain. Isang factor kasi like kung di ba minsan namatay na yung asawa or naiwan sila sa bahay mag-isa. So ang pagkain, yung eating kasi is a social activity. So mas maganda na kailangan may kasama siya pag may kainan. Yung punta naman tayo sa mga programang pang-pamahalaan para kay lolo-lola. Ano po ba yung mga serbisyo na pinapatupad natin sa para kay lolo at lola? Yung medyo related sa pang-health at saka nutrition. So, actually nag-create tayo ngayon ng ng National Center for Geriatric Health. National Center, okay. So, nasa Malacanang complex yan. So, we cater all the diseases ng matanda. No? So, from mental health, kung meron siyang Alzheimer's disease, depression, other services, yung meron silang every Friday of the week, meron silang daycare program. So, nagso-socialize sila. So, pwede silang pumunta dun sa activity and they join eating with other elderly. So, sa hospital po ito? Sa center po ito? Sa center, oo. So, mga ilan po ang pumupunta dito sa inyo, Doc, every Friday? Sama ka, Doc? Rod? Bisitahin, around 30 to 50 yan. 30 or to minsan 50. Yung maximum number nila siguro aabot ng 100. Medyo marami-rami din pala. Oo. Rod, baka gusto mong maki-join. Gawing project ng DZXL, yung kanilang center. Opo. Kasi kanina nabanggit, anong mga kailangan nyo, Doc? Yun nga. Kasi natanong ko, kung daycare yan, di dapat may pagkain. So, minsan kasi wala. May feeding. May feeding. Wala. So, wala. So, wala we address pala. dapat. Yun nga, tinanong din sa akin earlier about kung meron siyang, actually we do the nutritional assessment, pero dapat merong nutritionist talaga na nakatutok for counseling. Kung ano yung mga dapat kainin ng ating mga lolo at lola. Yung pala kasing center, magpa 5 years old na sa May 15 would be our anniversary. Oo. Projectin natin, Rod. Opo. Magandang magandang proyekto po yan, ma'am. Kasi ma'am. naman kayo ng pang-barangay, di ba? Isang barangay na yung center. Oo. Yan ay pinapatagbo ng ating gobyerno. Under DOH yan. Naka-attach sila sa Jose Reyes. Jose Reyes Ayun. Medical Center. Sige po, ma'am. Magandang magandang plano para sa ating mga lolo at lola. Nako, doon sa mga may tanong, ma'am. Kung kayo ay kayo mismo yung lola na nakikinig ngayon o lolo na nakikinig o yung mga may nagbabantay ho na lolo at lola, inaalagaan na lolo at lola, kung mayroon ho kayong mga katanungan. Gusto nyong sumali sa anniversary ng National Center for Geriatric Health dahil namimiss nyo ang inyong mga ama, mga magulang na wala na, punta kayo doon, makisocialize sa mga lola at lola natin. Especially bukas, Mother's Day. Oo nga. So, well, doon sa mga may tanong po,
Pwede ho kayong mag-text sa ating programa ngayong hapon, especially sa ating topic tungkol po sa nutrisyon ng ating mga lolo at lola. Ito po yung mga numero. Yung mga gumagamit po ng Smart, ang ating number sa Smart ay 0921-431-1044. Ang Globe number ay 0927-650-6795. O di kaya para sa mga gumagamit po ng Sun, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag mga kanutrisyon sa 8822-2374. At kung nais nyo pong pakinggan muli itong ating episode ngayong hapon o yung mga nakarang topics po, dumalaw lang mga kanutrisyon sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. At syempre, nasa Facebook din po kami, Radyo Mo sa Nutrisyon din. I-follow nyo rin po kami sa twitter.com/Radyo Nutrition naman. Add nyo na rin kami sa Circle, sa Google+. Ayun. Samantala, narito ang ating nutrition word for the week, antioxidants. Ma'am Bernie? Yan. Ang atin pong nutrition word of the week, antioxidants, ay mga substances na nagproprotekta sa ating mga cellula or yung mga cells laban sa pinsalang dulot ng mga free radicals mula sa mga chemical, lalo na sa paninigarilyo, sa pollution, sa radiation at byproducts ng normal nating metabolism. Ang free radicals po ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng iba't ibang sakit gaya ng sakit sa puso at sa cancer. Kabilang sa dietary antioxidants naman ay ang vitamins C, E, yun pong selenium, yung vitamin A at mga carotenoid, yung pong iba't ibang phytochemicals tulad ng lycopene at lutein. Ang mapagkain mula sa halaman ay pinakamainam na mapagkukunan ng antioxidants. Kaya kumain araw-araw ng sariwang gulay at prutas, yung mga whole grains gaya ng brown rice at mais, mani, marami rin pong antioxidant yan, yung mga natural herbs and spices gaya ng paminta, bawang, basil, bay leaves, oregano, luya. Yung luyang dilaw, marami po. Even yung curry powder. Yan ang antioxidant. Thank you very much, Ma'am Bernie. Opo, yung luya. Oo. Pwede ka. Masarap. Masarap. Pang kare-kare. Tama. At ngayon naman mga kasama, dumako po tayo sa ever-favorite na text question of the day. Ayan, diniscuss ng maigi ng ating guest resource person kanina itong sagot sa ating tanong, magbigay ng 3 pangangailangang pang-nutrisyon ng mga older person. Ayun. At kung alam nyo po ang sagot, abay i-text lang po sa ganitong format ang inyong full name, space, address, space, at syempre yung sagot mga kasama, isend po sa 0908-579-6898. Samantala, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Pinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-10 commandment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome po muli sa Radyo Mo sa Nutrisyon at ang bisita po natin ngayong hapon ay walang iba kundi si Dr. Jose Leo V. Hiloca, isa pong member ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology, at ang tinatalakay natin ngayong hapon ang paksang nutrisyon para kay lolo at lola. Okay, punta tayo ngayon, Doc, sa more specific na pangangailangan sa nutrisyon ng mga lolo at lola. Ano po ba yung mga dapat nating intervention para matiyak na wastong pagkain ang makukuha ng ating lolo at lola? Sa nabanggit natin kanina na
yung mga factors, no? Risk factors na associate dun sa malnutrition. So kailangan natin i-identify ko yung so i-address each specific factors. Pero in general terms, like kung nahirapan kumain or pwede naman siyang alagaan So dapat sabayan mo siyang kumain. Pwedeng subuan unti-unti. So like kung may dental problems nga, so kailangan talaga magpa-check up sa dentist. Kung yun nga nagsasuffer pala sa Parkinson's disease, nahirapan lumunok. Kailangan niya ng gamot. So kung yung problema naman pera, dapat may kung sa family matters din yun. So dapat meron siyang pambili ng or bibilhan natin, may support. Oo. Parang kung paano natin inaalagaan yung baby nung siya ay natututong kumain na. Parang gano'n na Doc? Rin, oo. Tulungan actually, may siya convention kami last time sa Hong Kong kasi naging, yun nga, in community geriatrics, yung nahirapan kumain, gano'n. Even yung pagbigay ng yung bottle feeding yung ginagawa nila to stimulate yung pasyente sa kay lolo. Pinapainom na. So parang baby nga ang dating, pero just to ensure nga na nakakakain sila. So pwedeng oral feeding. Kung hindi, halimbawa due to cancer nahirapan talaga we put NGT, yung may tubo, yung tube feeding na sinasabi. So pwede sa ilong or pwede dito sa tiyan, nagbubutas tayo sa tiyan. Or kung pandandalian lang naman, yung parenteral nutrition, yung sa suwero dinadaan, yung milk Dok, formula. nabanggit mo kanina na kailangan samahan siya, parang alu-aluin para magkaroon siya ng interest. Kanina, nabanggit mo na meron din ng mga cases pala ng elderly abuse. Paki-explain nga po sa ating mga tagapakinig, baka naman masundot yung mga gumagawa nun kung meron man. Ano po yung elderly abuse? Yun nga, comes in any form. Pwedeng financial. So, ibig sabihin si Lola na walang pambili na... Wala na ng source of income. Pero actually, may pension siya na ang anak is yung naghahawak. That's financial abuse. Pwede rin na verbal, yung minumura natin. So psychologically, may effect yun sa matanda. Nagkakaroon ng depression, ayaw na kumain, gusto nang magpapatay na. That's part ng neglect and abuse sa matanda. Yun. To some extent, kung yung may physical, mga meron bang physical there are din? times na physical. Kung usually it happens sa mga families na yung anak ng pasyente, yung mga drug addicts, yung mga apo nila drug addicts. So, nangyayari yung physical. And you meet those cases, Doc? Doon sa NCGH, may nagpapakonsulta, may dinadala mga cases na gano'n. Sana naman yung mga nakikinig sa atin, kung meron silang alam na may nangyayaring ganyan, i-report sa kinaukulan. Naging problema lang dyan kasi wala tayo pang batas yata na nag-a-address niyan. So actually yun is dapat may maglabi. Pero pwede rin po siguro kahit walang batas specific to lolo at lola, pero ang abuse talaga pwedeng i-report sa social welfare at saka sa punong barangay. Actually, kasi last in 2010 nakipagpulong ako with the departments ng DSWD, DOJ, lahat, DOH regarding that, and yun nga, it came out na wala pang batas. Who take care kung i-report sino yung kukuha, yun nga, hindi rin alam pa ng DSWD. So dapat nga it's a high time na kasi even in advanced countries nangyayari yung elder abuse. Okay. Sa pagkain naman po, Doc Leo, in general, ano ba ang dapat kinakain ng ating mga lolo-lolo? At saka, ano naman yung dapat wag nang ibigay o iwasan? So, in general, yun nga, nabanggit natin yung 3 major groups ng pagkain. Carbohydrates, fats, and proteins. Pero, dapat medyo tutukan natin na mataas yung fiber content ng kinakain nila. High fiber diet kasi 'di ba common yung constipation sa kanila. And then iwasan yung siyempre yung usual na advice nating mga doktor, low fat dapat, low salt, yung mga pero foods maalat, mamantika.
matatamis. So, meron nga akong pasyente ganun every na ang pinaka-hobby niya, tatawid daw siya at bibili sa isang department store ng chicharon. So ako naman kasi medyo mabait ako sa pasyente ko. Sabi ko, okay lang. Basta paminsan-minsan lang. To the point na, tingin ko ganun yung nagiging dynamics ng kaso niya na parang pinagbawalan yata ng anak niya, hindi siya dinadalaw. It's a form of abuse din. Na actually wala kang ginagawa pero hindi mo siya dinadalaw. The fact na hindi mo siya dinadalaw. Or alam ba, uwi ka rin sa same na house pero hindi mo siya kinakausap, pinapansin. Nag-ano siya dun sa depression, nag-isolate siya and then she eventually died because of infections. So kaya yun ang ini-emphasize ko sa mga interviews ko na yun ang malnutrition, depressed immunity, depression din and then sakit. Merong kailangan sila, Doc, na dapat na inumin ng mga vitamins and mineral supplements? Papasok na yun yung kahalaga ng supplements, yung mga vitamins. Yung po in particular? Recommended is yung calcium. Kasi di ba yung common sa elderly yung osteoporosis. With osteoporosis kasi konting nabangga ka lang, nadulas ka dyan, out-balance, fracture na. So malaking gastusin yun. Vitamin B complex, especially vitamin B12, common din yung anemia kasi sa kanila eh. So yun yung mga tapos yung mga zinc, folate, yun sa just to boost our immune system. And then as na-discuss natin earlier yung mga antioxidants. Very essential yun na kailangan nila inainom araw-araw. Yung naman, Doc, sabi mo kanina kailangan din ng konting kilos or galaw-galaw. Anong mga physical activities ang pwedeng gawin ng mga lolo-lola? Nabanggit mo kanina, may Zumba pa. Ayun nga, sa May 15 dun sa part ng anniversary namin, magsusumba yung mga lola. Yung kaya pa. Siguro yung mga ages 60 to 70. Or 80 kung medyo malakas pa si lola. So, basic na physical activities na pwede is yung plain walking. Walking. Kung may hagdan, okay lang, basta may kasama. So, climbing upstairs. Kung medyo fit pa, they can do swimming, jogging. And then minsan standing and sitting on the chair kasi na-exercise mo yung lower extremities mo. Pwede na nilang gawin yun. Maghawak lang sila sa mesa. May stable na kasi baka ma-outbalance sila. Pero yun yung pinaka basic activities na they would improve yung balance and yung muscles nila. Up and down lang. Walang tanong. Well, so para baka talagang nakikinig lang sila, Ma'am Bernie, no? Dahil mahalaga lahat yung sinasabi ni Doc Leo para sa ating mga lolo at lola, especially yung mga pagkain, yung mga paraan sa pag-aalaga sa mga ito. At saka siguro talagang kailangan kakausapin at meron siyang kausap, meron siyang ka-interact. Lalo na yung sabi ni Doc kanina, yung nabiyudo or nabiyuda. Opo. Tapos lahat na ng kasama sa bahay, nagtatrabaho or nag-aaral busy, yung mga bata. Walang panahon. Gaya ng sinasabi nyo nga kanina, Ma'am Bernie, yung pag-aalaga sa ating mga lolo at lola, parang pag-aalaga din sa mga bata. Dati. Oo. Parang, anong ginawa mo nung sila ay baby pa? Ngayon naman. Simple lang. Yung yung dyan, yung pupwede natin gawin. Kung paano nila inalagaan tayo ng bata tayo, yun ang dapat na gawin natin sa kanila. Kaya wala dapat nung elderly abuse. Yun ang nakakagulat yun. Okay po. So, napakinggan natin si Doc kanina at nalaman natin ang mga older person or sila lolo at lola ay particular na vulnerable o nasa panganib ng malnutrition. Habang tayo'y nagkakaedad, naapektuhan ng ating nutritional needs, kaya mainam na magkaroon ng tamang dieta habang maaga. Tandaan na marami sa mga karamdaman ay bunsod ng maling dieta.
Tumutulong ang balanse at masustansyang dieta sa pagmamaintain ng mabuting kalusugan, paglaban sa infeksyon, at pag-iwan sa sakit. Dapat patuloy ang pagkain ng mga nakatatanda ng balanseng dieta na may maraming gulay at prutas, yung high fiber na sabi ni Doc, yung low fat na mga karne at isda. Of course, dapat manatiling physically active kahit man lang walking, climbing ng stairs, basta may kasama, swimming kung kaya pa, at yung sabi ni Doc, yung pag tayo at upo, yun, exercise na yun. So maraming salamat sa ating panauhing expert na si Dr. Jose Leo J.I.V. Hiloca na member ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology. Doc, pwede pong humingi ng last message para sa ating mga tagapakinig. So, kung may mga problema, no, especially dun sa pagkain, nahirapan kumain, or bigla ang pagpayat ng isang matanda is warning signs yun na may problema yung isang lolo natin or lola. So, sana dalhin na natin sa health center or kung malapit nga dito sa National Center for Geriatric Health, welcome na welcome po kayo para tingnan namin alagaan, papagalingin sa inyong mga sakit. Well, thank you, Doc. Alright, maraming salamat, Dr. Leo. Meron nga pumatok yun sa Facebook, yung joke ni Lola. Diba? Anong Sa Home for the Elderly ata, yung mga joke ni Lola, si Lolang nagda-joke. Yung oo. Diba? Oo, nakita ko rin yun. Nakita niyo yun. Pero siguro hindi marami nakakaalam na meron tayong National Center for Geriatric Health. Sa loob mismo ng Malacanang compound at magbe-birthday, mag-5th birthday sa May 15, ngayong buwan na to. Kaya i-wish po natin ng more success at more tulong sa mga lolo at lola ang National Center for Geriatric Health. At ulitin ko yung challenge ko kay Rod na gawing project yung sa 15. Marami kang padala doon ng mga bisitahin natin sila. Pero Doc, yung mga interesadong mag-donate, yan, no? Opo. Pwede ba silang pumunta doon at magdala ng kanilang donations? Yan, marami pong fans club si Rod kaya. So kanina sila pwede mag-coordinate? They can coordinate direct to your office. Pwede naman doon anybody na business office. Or they can also coordinate with us dito sa DCXL. Radyo mo sa nutrisyon. Opo. Dito sa ating programa, ma'am. No? Opo. Dito sa numero natin sa 092-0908. Asan na yung number natin? Ako, nakalimutan ko yung... Mamaya ibibigay natin yung number where they can... 0908-579... 6898. Alright. So, dyan ho kayo pwede mag-text at kung nais nyo pong magbigay ng konting tulong po sa nasabing sentro. Opo. So, samantala, eto muna, Ma'am Bernie, ang ating mga winners ng tig 100 pesos na cellphone load dahil sa pagsagot ng tama sa ating text question of the day. Magbigay po ng 3 pangangailangan pang nutrisyon ng mga older persons. Ang mga... Sana may lolo at lola nanalo. Mabilis pa mag-text. Sinama ba nila yung kanilang edad? Wala. Hindi, wala. Yung mga sagot rito, carbohydrates, protein, fats, fruits, and water. Unang nagsagot ng tama, Ma'am Bernie, ay si Rona Rivera from Orani, Bataan. Congratulations, Maribeth Bertolano from Barangay Culasi, Rojas City. Visayas, ma'am. Oo. Yung pangatlo, si Cristobal Tomas. Ito, parang lolo na ba si Tatay Cristobal? Bakit sa pangalan Sa pangalan, no? Bakit sa pangalan na nalaman natin? Si Chris. From Bolinao po, Pangasinan. Pang-apat ay si Rowena Fidel from Arayat, Pampanga. Pang-lima, Ma'am Bernie, si Angelito Barbosa from Barangay Santo Rosario, Cebu City. Okay.
At yung pang-anim ay si Efren del Rosario from Barangay San Isidro, Angono Rizal. Uy, wala taga Mindanao. Meron ba wala? Wala. Na-absent yung mga taga Mindanao. Ngayon lang Puro Luzon Puro at saka Luzon. isang Cebu. Isang Cebu, Visayas. Congratulations po sa lahat. At pwede rin po kayo magpadala ng inyo pong tanong, ang ating mga suki, ang ating mga kanutrisyon sa ating episode ngayon. I-text lang po ang inyong mga tanong sa 0908-579-6898. Okay, dito rin again, no, pwede nilang ipadala po, no, yung kanilang mga pledges, donations para po sa sentro ng ating mga lolo at lola. Kahit wala na po tayo sa ere, abangan po ang reply ng ating production team sa inyo pong mga tanong. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy na pagtangkilik po at pagtitiwala sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisisigin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ang inyong pong lingkod, Assistant Secretary of Health and NNC Executive Director, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. sa